Ayon sa Biblia, bago pumunta si Jesus sa Garden of Gethsemane, galing siya sa huling hapunan kasama ang kanyang mga apostoles. Naabutan naming nagdarasal sa loob ng kwarto ang isang grupo ng pilgrim. Pero ayon kay Father Angelo, hindi ito yung aktual na kwarto ng huling hapunan dahil marami ang nasira sa ilang gyera sa Jerusalem. Everything was destroyed here. And then in the 12th century, this church, this building was pinagawa ulit ba ito? Matapos ang huling hapunan, nagdasal si Jesus sa hardin ng Gethsemane at doon siya na-aresto. Dinala siya kay Caiaphas, ang high priest ng mga Hudyo. Ang Church of St. Peter in Gallicanto ay pinaniniwalaang nakatayo sa lokasyon ng dating bahay ni Caiaphas. Ayon sa Biblia, sinundan ni Pedro si Jesus at nag-abang sa labas. Kaya sinasabing posibleng dito rin naganap ang unang pagkakaila ni Pedro na kilala niya si Jesus, bagay na pinagsisihan niya ng gusto. This one you can see here. This one already, the steps in the 1st century. Katabi rin ito ang isang hagdan na mula pa sa panahon ni Kristo. Israel archaeologists said it's the only step that they know where Jesus had passed through from the cenacle going to Gethsemane right over there. But unfortunately, people were just walking too much here, and they were getting the stones, They closed it. Sa basement ng simbahan, isang sinaunang kulungan ang nadiskubre. At kung bahagi ito ng tirahan ni Caiaphas, posible raw nakulong dito si Jesus. Okay. Here is the pit. Now, according to tradition, Jesus was taken down here. They found it in 1898. Paliwanag ni Father Angelo, nung panahon ni Kristo, sa butas lamang ipinapasok at inilalabas ang tao. They had to bring him down with a rope. Would you say strong po yung tradition na yun? Well, I shouldn't say strong. Ito dahil bahay ni Caiaphas to, he would have some kind of prison also. So for criminals like Jesus, they had to be sentenced to death. Jesus was put in a pit. And which correlates with the story of Psalm 88. Kinabukasan, ibinigay si Jesus kay Poncio Pilato, gobernador ng Roma na namamahala sa Jerusalem. May paniwalang naganap ito sa Fortress Antonia kung saan nagsisimula ang Stations of the Cross ng Via Dolorosa. Pero may paniwala ding naganap ito sa isang citadel o sentro ng pamamahala na kilala ngayon sa tawag na Tower of David. Kapag nakapasok ka na sa loob, doon mo makikita kung gaano ito kalaki. Pero ang ganda ng pisikal nitong anyo, lalong pinapatingkad ng yaman ng kasaysayan nito. Tinirhan ito ng mga hari at posible raw dito nilitis at hinatulang ipako sa krus si Jesus. Ito yung tinatawag nila na Tower of David, isa sa mga simbolo ng kasaysayan ng Jerusalem. Hindi kalayuan mula dito, may isa pang palasyo ni Herod na natagpuan kung saan pinaniniwalaan na naganap yung paglilitis ni Pontius Pilate kay Jesucristo. Isang dating kulungan noong 1940s ang lugar na ito. Pero nang simula ng renovation para gawin itong activity room para sa mga bata, nagulat sila sa kanilang natuklasan. And as we go down, literally into what would have been the foundations of the building, we can see the different parts of Jerusalem, not the parts, but the history and the different layers of Jerusalem being spread out in front of us. This wall over here. Isa sa natuklasan dito ang palasyo ni Herodes.